Isa-isahin na natin. Narito na tayo, no? Hmm. Isa-isahin na po natin tong alam sa totoo, marami po eh. May sinabi kasi to si Erwin Tulfo. Teka, anuin ko lang unahin na natin tong sinabi ni Erwin Tulfo. Yan. Ayon kay Erwin Tulfo, dinamay na ang 16 non-lawyers sa Senado, voluntaryong pinagtanggol ang kanilang damdamin matapos ang pahayag ni Senator Marcoleta. Di ba? Ang ganda pala ng layunin ni Erwin Tulfo, no? Ipagtanggol yung 16 na hindi lawyers, mga non-lawyers. Di ba? Ang ganda, no? Tagapagtanggol. Sabi pa ni Erwin Tulfo, do you think sina Camille, Mark Villar, hindi tinamaan? Tignan nyo naman. No? Sina Bongo, Robin Padilla, hindi tinamaan. Jinggoy, Joel Villanueva, 16 of us are not lawyers. Ito ang mahirap kasi kung wala tayong legal background dito. Sabi kasi ni Marcoleta, kung wala tayong legal background, mahirap. You're attacking the individual, yung kanyang character or what. You should attack yung kanyang issue. Yan po ang sagutan nito ni Erwin Tulfo eh. Pero idinadamay mo na ngayon, yung mga, lalo na yung majority. Sino yung dinadamay niya? Hindi ba nasasaktan daw yung magkapatid na Villar? Hindi ba raw nasasaktan yung si Robin Padilla, si Bongo? Jinggoy Estrada, Joel Villanueva, hindi ba raw sila nasasaktan? Pare-pareho sila non-lawyer. Okay. Hindi. Hindi sila nasasaktan. Alam nyo kung bakit? Hindi naman sila insecure katulad nyo ni Risa Ontiveros eh. Pag ako ba sinabihan, hindi ka naman lawyer eh. Hindi ako lawyer, tama. Bakit ka masasaktan? Kung wala akong background sa law, kung hindi ako lawyer. Pero senador ako. Bakit ka masasaktan? Totoo naman yung sinasabi ni Marcoleta. Wala kasi kayong background sa law. Kaya hindi nyo maintindihan na pwedeng yung pagpapasya ng plenary, rules kayo ng rules eh. Pwedeng ang baguhin ng plenary yung rules. Yung sinasabi nyo, ipinasa na sa, anong ibig nyo sabihin? Huwag na natin pag-usapan. Wala pang ang Committee on Rules, wala pang ang Majority Floor Leader. Ano ibig nyo sabihin? Hanggat walang Majority Floor Leader, hindi kayo pwedeng mag-uusap ng rules? Pwede. Mas mataas ang plenary kaysa sa mga committee. Very basic yan. Yan yung sinasabi ni Marcoleta na wala kasi kayong background sa law. Tanong, bakit po kayo nagalit at dalawa lang kayo nagalit ni Risa Ontiveros? Kasi kayong dalawa lang yung insecure. Bakit kayo na-insecure? Kung talaga namang wala kayong background sa law. Kaya kayo na-insecure kasi naggagaling-galingan kayo. Gusto nyong i-project, akala ninyo magaling kayo. Sa'yo nang galing yun. Yung sometimes, we have to bend the law. Saan ka nakakita ng salitang ganun? Kaya inuulit-ulit ni Marcoleta yan sa pagmumukha mo. At tuwing inuulit niya yan, kuwang-kuha ni Marcoleta kung paano kayo galitin eh. At nagwawala kayo at kung ano-ano na sinasabi nyo, hindi nyo nakontrolado ang sarili. Maaaring sinasadya nga ni Marcoleta na galitin kayo eh. Dahil pag kayo nagalit, nawawala kayo sa huwisyo. Yan po ang tanda
Alam niyo po maraming mga tao, si Miriam Defensor Santiago, kahit galit na galit, alam niya pa rin yung sinasabi niya. Si Badong, kahit na galit, alam ko pa rin ang sinasabi ko. Hindi ko sinasabing magkasintalino kami. Nagbibigay lang ako ng halimbawa sa inyo. Eh kayo, pag nagalit na kayo, wala na kayo sa huwisyo. O ngayon, nahimasmasan na kayo, dinamay mo pa yung iba. Bakit hindi pumapalag yung magkapatid ni Villar sa sinabi ni Marcoleta? Bakit hindi pumapalag si Robin at si Bongo? Simple lang. Bakit kayo lang ang pumapalag? Kasi naggagaling-galingan kayo. Yun yung keyword dun eh. Bakit si Lito Lapid hindi naman pumapalag? Hindi naman naggagaling-galingan si Lito Lapid eh. Bakit si Robin Padilla at si Bongo hindi pumapalag? Kasi number 1 sila nung tumakbo sa eleksyon. Number 1. Bakit hindi sila pumapalag? Kasi si Bongo, alam niyang ilagay ang sarili niya. Nakakita siya ng tunay na matatalinong tao. Tignan niyo bakit simple lang si Bongo kahit na number 1. Alam niya, nakaranas siya, nakasama siya ng matatalinong tao katulad ni Tatay Digong. Hindi po siya nagmamagaling. Sinusuri natin na bakit sila nanggagalaiti. Kaya kayo nanggagalaiti dahil pinoproject ninyo na mahusay kayo, tapos isang salita lang ni Marcoleta, kaya na kayong mawala sa wisyo. Bakit? Sinabihan lang kayo na wala kayong background sa law. Eh ano ngayon kung walang background sa law? Eh senador kayo. Si Robin Padilla at si Bongo, sa tingin nyo may insecure sa inyo? Eh number 1 sila sa botohan? Si Bongo hindi yan may insecure. Alam niyang ilagay ang sarili niya dahil nakasama niyang matagal si Tatay Digong. Alam niya, kaya niyang maglingkod sa tao nang hindi nagmamagaling. Kayo, kinakailangan niyong mag-project na magaling kayo. Si Bongo, hindi niya kinakailangan. Ang kinakailangan ni Bongo, magserbisyo. Hindi siya nagpapagalingan. Bakit? Nakita niya, nakasama niya si Tatay Digong. Isa sa pinakahenyong politiko sa buong mundo. Maniwala man kayo o hindi. Pag ikaw naranasan mo ng makakita ng tunay na magagaling at tunay na matatalino, hindi mo ipangangalandakan na magaling ka. Kaya ganyan yung attitude ni Bongo. Serbisyo lang ng serbisyo. Kasi hindi naman siya pwedeng makipagmagalingan eh. Eh kayo, nakikipagmagalingan kayo. Pagpapakita yan ng inseguridad. Hindi naman talaga kayo magaling. Si Robin Padilla, bakit may insecure sa inyo? Eh box office king yan. Kumikita pelikula niyan. Walang inseguridad yan dahil naranasan niya na maging pinakasikat na artista. Tanong ko sa iyo, Erwin Tulfo, naranasan mo ba na ikaw ang ituring na pinakamagaling na broadcaster? Naging kahilera mo ba si Mike Enriquez? Inihihilera ka ba kay Mike Enriquez, Noli De Castro, Ted Pailon? Hindi naman eh. Samantalang si Robin Padilla, sa usapin ng box office, naranasan niya na. Sa usapin ng best actor, malamang nag-best actor na yan. Sa pagiging artista niya, narating niya siya yung isa sa pinakamagaling na artista. Box office king. Bakit sila may insecure? Yung magkapatid na Villar, kinakailangan ba nila makipagmagalingan? Wala silang ka-inseguridad kasi bilyonaryo sila.
Ulitin ko, ma-insecure ba yung magkapatid na Villar? Eh, bilyonaryo sila. Yun yung dahilan ng ano nyo eh. Hindi kayo naging kahit kailan sa larangan na pinasok ninyo, hindi kayo naging magaling, hindi kayo tinuring. Broadcaster ka. Naihilera ka ba kay Mike Enriquez, kay Ted Filon, kay Corina Sanchez, kay Karen Davila nung ikaw ay broadcaster? Kay Noli De Castro? Diyan nagmumula yung inseguridad nyo. Tapos idadamay mo pa. Paano mo nalaman na sila ay nasaktan? Hindi sila masasaktan kasi hindi sila insecure. Kayo ni Risa Ontiveros nasasaktan lagi. Kasi naggagaling-galingan kayo. Hindi naman kayo talaga magaling. Alam nyo, sa totoo, si Miriam Defensor hindi naging Senate President yan. Pero kakikitaan mo ba ng pagiging inseguridad yan? Bakit niya kinakailangan niya mga titulo na ganyan? Kung minority siya, babanat siya. Hindi siya mag-walk out. Magaling pala kayo, bakit hindi nyo kaya makipagdebate? Ngayon ko na-realize, itong minority group, punong-puno ng inseguridad. Yan, grupo kayo. Sino abogado sa inyo? Si Kiko Pangilinan? Si Kiko lang, no? Oh, yun lang ang abogado sa inyo. Kaya ang inseguridad nyo, ang taas. Hindi nyo kayang makipagdebate. Basic yan sa Senado. Sino sa mga dating senador, panahon nila Joker Arroyo, nila Ginggona, nagbabanatan niya mga yan. Pagalingan. May nag-walk out? Wala nag-walk out. Senador sila eh. Bakit kayo mag-walk out eh? Senador kayo. Magpapagalingan kami. Kung hindi nyo kayang makipagmagalingan, tumulad kayo kay Lito Lapid. Hindi siya nagmamarunong. Tahimik lang siya. Pag alas 4 na, tatakas na. Wala siyang problema. Bakit? Hindi siya nasasaktan. Bakit? Paano siya masasaktan? Hindi naman siya nagmamagaling. Hindi naman siya nakikipagpaligsahan. Diyan nagmumula yung insecurity nyo. Pareho kayo ni Hontiveros na mapagmagaling. Mana kayo sa amo ninyo, Tito Soto at Lacson. Ang tagal nilang inalagaan yung kanilang isang Marcoleta lang ang nag-expose sa inyong lahat. Alaga namang wala namang sayan si Tito Soto eh. Nung naging Senate President nga yan, naging katawa-tawa eh. Sa tagal na lang niya. Bakit kayo galit na galit? Sa lahat. Kasi hindi ninyo kaya na ipagpilitan yung mga sinasabi nyo. Risa Ontiveros. Halatang-halata na dati, index card. Eh dahil punang-puna na siya sa index card. Ngayon, di na. True text na lang. Magaling din eh. Ayon nga, sino ba yung si Guanzon yata nagsabi. O si Harry Roque. Dalawa sa dalawang chismoso na yan. Yan ba sa tingin nyo si Guanzon, kahit na ano sabihin nyo riyan, makakaramdam ng insiguridad yan? Si Harry Roque, kahit na anong banat nyo kay Harry Roque, hindi pa nga talaga kayo nababanatan ng gusto. Si Erwin, hindi ka pa nababanatan ng gusto. Pero si Harry Roque, ano ba mga pinagsasabi nyo kay Harry Roque? Ang dami. Baklang butanding, kriminal, kahit na ano. Nasaktan ba?
Yan ang pinakamatalino nyo, si Kiko Pangilinan. Kita nyo, insecure na insecure. Wala pang pumipigil sa kanya. Siya ang pinakamarami. Nagkwentahan nga kami kanina sa Birada. Sino lang ba nagsasalita sa minority? Si Cayetano lang tsaka si Marcoleta. Sa inyo, Tito Soto, Lacson, Erwin Tulfo, Rapi Tulfo, Kiko Pangilinan, si Hontiveros. Speech kayo ng speech. Tapos, kayo pa magsasabi na curtailing your freedom of speech. Yung pinaka-leader ninyo, hindi kayang ipagtanggol sa debate yung gusto niyang palabasin. Kaya, nagsulat na lang ng eto yung pahayag namin. Palpak pa. Bakit palpak? Pinigilan ba kayo na magsalita? Kayo ang pumigil sa sarili ninyo. Alam po ninyo, yan yung sinasabi nating walang legal background. Ako sabihin ako na bobo ka, pangit mo ba dong, kung ano man. Bakit ako masasaktan? Alam kong hindi ako bobo. Alam kong hindi ako pangit. Oh. May matalino kayo. Si nakakampi, si anong pangalan nun? Yung pangit. Yan ang ugat ng inyong ikinagagalit kay Marcoleta. Si Marcoleta lamang ang nag-real talk sa inyo na hindi kayo bagay sa Senado. Hindi kayo pang senador. Si Robin Padilla, ano pagkakaiba? Si Robin Padilla, alam niya yung mga kahinaan niya. Si Lito Lapid, alam niya yung kahinaan niya. Anong ginagawa na lang ni Lito Lapid? Pinagtatawanan niyo ko? Uuwi ako ng maaga. Alam mo, Pinuno, malaki maitutulong mo kasi walkout sila na walkout eh. Bumaliktad ka, kahit mag-walkout sila, may quorum pa rin. 'Di ba? Bida-bida ka ngayon. Kaya yung pinagtatanggol mo kunwari, kaya ka nagagalit, pinagtatanggol mo, hindi. Hindi mo kinakailangang ipagtanggol. Yung mga hinalimbawa mo, sila, yung magkapatid na bilyar, never ma-insecure yan mga yan kasi bilyonaryo sila. Meron ba namang bilyonaryo na insecure? Nakita nyo ba yung nanay nila, si Cynthia Villar? Kahit na ano lang suot, kahit na yung iba paganda ng paganda, pero dahil bilyonaryo si Villar, kahit na ano na lang ang itsura niya, hindi siya ma-insecure. Puta, may insecure pala kayo eh. Pag sinabihan kayo hindi abogado eh. Di wag kayo dyan. Kasi dapat, traditionally, ang Senado binubuo ng mga magagaling na abogado. Ngayon na lang naman yan, nung nakita na si Tito Soto, pwede pala maging Senate President ang isang komedyante. Doon na lang lahat ngayon, nag-ambisyon. 8th Division World Champion ako, magsesenador na rin ako. Ako broadcaster, magsesenador na rin ako. Eto, ni-real talk sila ni Amy Marcos. Parati kami sinisisi na ibinaon daw namin ang dangal ng Senado. Yung sila, yung majority, no? Ang totoo na wala ang dangal ng Senado nung pinagtatakpan yung mga mastermind ng flood control nung hininto yung Blue Ribbon. Correct. Diyan nagsimula na mawalan na ng amor yung tao sa Senado. Alam na marami magnanakaw. Eto yung nagmamarunong na si Erwin Tulfo. Tignan mo yung kapatid mo, hindi siya nasasaktan. Ikaw lang ang nasaktan. Bakit masasaktan si Rap-Rap? Una, bilyonaryo siya. Ikalawa,
siya ang isa sa pinagpipitaganang vlogger. Kasi hindi mo narating yun eh. Hindi mo naabot yung mga naabot ng mga taong sinasabi mong dapat ma-insecure. Hindi sila na-insecure. Kaya hindi sila galit. Sa issue lang sila galit, hindi sa sinabi ni Marcoleta. Totoo naman yung sinabi. Ako, hindi ako abogado pero never ako ma-insecure pagdating sa batas. Bakit naman ako ma-insecure sa inyo? May kaya akong gawin na hindi kaya ng mga abogado. Ipaliwanag yung mga batas na maiintindihan ng pangkaraniwan tao. Kaya nga narito pa ako eh, kahit na, putya, di ba? Oh, bakit nag-ano pa rin yan si Badong? Nagpapaliwanag pa rin sa mga batas-batas. Okay. Ito po ang sinabi ni Erwin Tulfo pa. Kalokohan po ito. Ito po ay personal or group interest lamang. Another battle, minority to stand ground versus online voting. O, paano nga yun? Paano nyo tututulan? Mag-walk out uli kayo? Halimbawa sa Lunes, pinag-usapan uli yan. Mag-walk out uli kayo? Para hindi matuloy? Wala kayong sense of democracy. Kaya kayo kinakantsawan kasi kung abogado kayo, alam ng mga abogado na pag nagtalo-talo na, yung sinasabi ni na nasasaktan kayo, nire-railroad, pwede naman yun eh. Pwede namang, hindi ba pwede mag-motion na magbotohan na? Pwede. Sino lang ang hindi nakakaalam? Yung mga walang legal background. Kaya kayo nagpapatunay sa sinasabi ni Marcoleta. Kayong mga nasasaktan, sinasasaktan kayo eh. Hindi naman po sinabi na wag na tayo magbotohan eh. Pwede po yan na pagbotohan. Nagtatalo-talo kayo, nasa plenary kayo. Pag meron nag-motion na daanin nila lang to sa botohan, hindi, tapos may nag-second demotion, pwede ba yun? Pwede. Magbobotohan. Pero, eto ang nagtataka ko kay Kiko eh. Bakit hindi niya maintindihan, kaisa-isang abogado nyo, hindi pa maintindihan, na pwede kayong mag-object. Pwede kayong mag-object. Pag may objection, uunahin kayo. What's your objection? Mag-i-state kayo ng objection. Tapos mauuwi pa rin yan sa botohan. Hindi pwedeng nag-object kayo at hindi mareresolba. Ano yan? Pag ayaw ninyo, walang botohan? Hindi po.